Naririto po ako para mamanata at humingi ng tawad sa inyo. Minsan, gusto ko nang sumuko sa paghahanap sa dalawa kong anak. Hindi ko alam kung karma ba ito sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko sa pamilya ko. Nagsindi ako ng kandila para sa kaluluwa ni Ramil at para sa kaligtasan ng dalawa kong anak. Makikita ko pa ba sila? Buhay pa kaya ang mga anak ko? Panginoon, ako po'y naninikluhod sa harapan ninyo. Nagsusumamong dinggin niyo ang aking panalangin. Ako na lang po ang parusahan ninyo. Huwag niyo na pong idamay ang mga anak ko. Kung buhay pa sila, sana ibalik ninyo na sila sa amin. Sana mabuo kaming muli. At kahit buhay ko pa ang kapalit, iligtas niyo lamang ang aking pamilya sa kapahamakan. Kumusta ka naman dito, Nardo? Ayos naman. Mababait silang lahat dito eh. Marami nga akong kaibigan ngayon dito. Oh, tubig mo. Kumusta na pala yung mga anak natin? Naaalagaan mo ba silang mabuti? Oo. Inaalagaan namin sila ni Tita Meli. Namimiss ko na kayo. Sana makauwi na ako para sama-sama ulit tayo. Makakauwi ka rin, Nardo. Konting tiis na lang. Hindi pa ba ako magaling? Sasabihin naman sa atin ng psychiatrist na tumitingin sa'yo kung magaling ka na. Huwag ka nang mainip. Magkakasama-sama rin tayo. Nelia, sorry ah. Malaki rin kasi yung kasalanan ko sa'yo eh. Palagi na lang akong nagagalit. Madalas kitang sisihin kapag nagkakamali ka. Nakakapagbitiw ako palagi ng masasakit na salita sa'yo. Kaya, sorry Nelia. Wala na sa akin yun. At saka, naiintindihan ko naman kung bakit mo yun nagagawa sa akin noon. Huwag ka sanang magsasawang mahalin ako. Oo. Hinding-hindi ako magsasawa dahil ikaw lang ang kaisa-isang lalaking minahal ko. Ito na yung mga photocopy ng poster ng mga anak mo. Ididikit natin sa mga poster dito sa Quiapo. Akin na po yung kalahati, tita. Oo, sige. Babalik na ako sa Carriedo para dun magpaskil. O maiwan muna kita, ha? Sige. Sige, tita. Susubukan ko munang magtanong-tanong sa mga istambay sa paligid. Kuya, matagal na po kasing nawawala ang mga anak ko. Matagal ko na rin po silang hinahanap. Ay naku, maraming pag-alagalang bata rito sa Quiapo. Mahihirapan kang hanapin sila rito. Ay, teka lang. May dala ka bang litrato ng mga anak mo? Sandali.
Heto po yung isang kopya ng poster na ipapaskil ko sana rito. Ayan po yung litrato ng dalawa kong anak. Teka, parang pamilyar sa akin yung batang babae. Ha? Talaga po? Saan po siya makikita? May mandurukot! Ay, Mamang Pulis! Mamang Naku, Pulis! may nadukutan na Habulin niyo yung naman! batang mandurukot! Bilis! Dali! Parang anak ko yung tumatakbong bata! Mga kuya, habulin ko lang ang anak ko! Junel! Junel, anak! Sandali! Hintayin mo ako! Junel! Junel! Huwag kang tumawid sa highway! Junel! Masasagasaan ka! Parang hinahabol ng masamang kapalaran si Nelia. Junel. Anak ko. Junel. Ate, nasa ambulansya po kayo. Dadalhin niyo po kayo sa ospital. Tulungan mo ko. Yung mga anak ko. Dinukot sila mula sa amin noon. Pero nakita ko siya sa Quiapo. Ganun ba, ate? Tulungan mo ako. Kailangang malaman to ng tiyahin ng asawa ko. Nelly ang pangalan niya. Pakiusap. Oo. Oo. Huwag kang mag-alala, ate, ha? Tutulungan ko kayo. Nurse, kamag-anak ako ng pasyenteng nasagasaan na dinala rito sa ospital. Nelia Castro ang pangalan niya. Kayo po ba si Aling Meli? Oo. Bakit po? Ako po si Dana. Ako po yung nagdala sa kaanak niyo na aksidente kanina sa Quezon Boulevard. Ha? Kumusta na si Nelia? Ano na ang lagay niya? Kinausap po ako ng doktor kanina. Nasa coma raw po ang pasyente. Matindi raw po kasi yung sugat na tinamo niya sa ulo nung nasagasaan siya ng van eh. Diyos ko po. At saka po pala, May binanggit siya tungkol sa anak niya na dinukot noon. Nakita raw niya sa Quiapo. Parang yung batang lalaki daw po na nang snatch ng cellphone ko yung tinutukoy niya. talaga? Si Jonel yun. Tsaka kung si Jonel yun. Kailangan mailigtas niyo po yung apo ninyo. Kutob ko po, nasa masamang kamay po siya. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayong makabalik sa inyo yung apo ninyo. Ma'am, dito raw po kasi madalas tumambay yung mga batang kalye. Maghintay lang po tayo rito. Sige po, Chip. Diyos ko po! Chip! Chip! Ayun! Ayun ang mga apo ko! Sigurado po kayo, ma'am? Hindi ako pwedeng magkamali. Sila yung mga apo ko. Tara, puntahan natin sila. Oh, sige. Palimos po. Palimos po. Lala! Lala! Ay, Lola Meli? Diyos ko po! Naku, Lala, ikaw nga! Kung ganon, kumpirmado pong siya nga po ang apo ninyo. Oo, Chief! Si Lala nga! Lala! Yung Kuya Junel mo, ha? Nasaan? Nasaan na siya? Ayun po. Tawagin ko nun po. Kuya Junel! Kuya Junel!
Junel! Lola Meli? Lala! Junel! Mabuti at nakita ko na kayo! Salamat sa Diyos! Iuwi ko na kayo! Mga apo ko! Ma, bago po kayo umuwi ng mga apo nyo, hihingan ko po ang mga bata ng statement Oo! para makilala po natin yung mga sindikatong dumukot sa kanila. Sige po, Chip! Mga apo! Inay! Anak! Kasalanan ko po kaya na aksidente si Inay! Inabol pala niya ako nung nasagasaan siya! Nagsisihin ang sarili mo, Junel. Hindi mo yung kasalanan. Nagising pa po ba si Inay? Hindi ko alam, mga apo. Diyos lang ang tanging makapagsasabi. Tay po! Nasaan po siya? Nagpapagaling sa ibang ospital ang tatay ninyo. Pero huwag kayong mag-alala, ha? Umaayos na ang lagay niya. Siguradong matutuwa ang tatay ninyo kapag nakita niya kayo. Salamat, Dana. At tinulungan mo akong mahanap ang mga apo ko. Walang anuman po yun, Aling Meli. Masaya ako kasi nakabalik na sa inyong mga bata. Pero po si Nelia, kamusta na po pala siya? Kanina sa ospital, tinapat na ako ng mga doktor. Sabi nila, brain dead na raw si Nelia at wala na raw pag-asang magkamalay pa. Tanging yung life machine na lang yung nagbibigay ng buhay sa kanya. Ganun po ba? Nakakalungkot naman po para sa pamilya ninyo. Alam na po ba ito ng pamangkin ninyo? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Natatakot ako na baka oras na malaman niyang totoo. Baka lumala ang sakit niya sa pag-iisip. Pero sana makayanan ito ni Nardo. Oras na malaman niya ang totoo. Sana nga po. Oh, Nelia, bakit malungkot ka? May problema ka ba, mahal ko? Wala akong problema. Katunayan, masaya na ako. Kasi nakita na ang dalawang anak natin. Ligtas na sila. Huwag ka nang umiyak. Alam mo, sabi ng doktor sa akin, pwede na raw akong lumabas. Magkakasama na uli tayo. Mabubuo na uli ang pamilya natin. Nardo, kailangan ko nang magpaalam. Ha? Magpaalam? Bakit? Saan ka pupunta? Sinusundo na kasi ako ni na Mama, Papa, Tita Belen, Lolo Pancho, Lola Bising, at ni Ramil. Ha? Teka, sandali. Naguguluhan ako. Sige na. Aalis na ako. Nelia, sandali lang. Sasama ako. Hindi ka pa pwedeng sumama sa akin, Nardo. Dahil hindi mo pa oras. Ano bang nangyayari sa'yo? Nagpapaalam ka sa akin? Katawan ko lang naman ang mawawala. Pero pangako, babantayan ko pa rin kayo ng mga anak natin. Ipagdarasal ko kayo palagi. Ha? Hindi, Nelia. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi ka papatay. Hindi ka papatay, Nelia. Nelia, huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan. Nelia, wag. Mahal na mahal kita. Nelia! Paalam, Nardo. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Buti naman dumalaw ka, Tita Meli.
Si Nelia, nasaan na po siya? Hindi makakapunta si Nelia. Ha? May nangyari bang masama sa kanya? Kumusta ng asawa ko? Kasi tita, binangungot ako kagabi. Nagpaalam sa akin si Nelia. Sinusundo na raw siya ng mga magulang niya. Pati ni Ramil. Kaya sobra akong natatakot at nag-aalala hanggang ngayon. Siya nga pala, may mga sinama ako na siguradong matutuwa ka. Junel! Lala! Mga anak ko! Salamat! Salamat at nagbalik kayong dalawa! Mga anak ko! Itay! Mga anak ko! Nabis po namin kayo na sobra! Sinay! Ha? Bakit? Anong nangyari sa nanay niyo? Ha? Tita Meli? Sabihin niyo nga sa akin kung anong nangyari sa asawa ko. May nangyaring masama kay Nelia. At paglabas natin dito mamaya, dediretso tayo sa ospital kung saan naroroon ang asawa mo. Sana makayanan mong makita ang kalagayan niya, Nardo. Nardo, Tita, kumusta na? Anong balita? o heto, nakakuha ko ng permit sa management ng ospital para mailabas na kita pansamantala para mabisita mo na si Nelia. Mabuti naman po kung ganon. Tita Meli, tara. Puntahan na natin ang asawa ko. Nardo, sigurado ka bang kaya mong makita si Nelia sa ganung kalagayan? Hindi ba yan makakaapekto sa paggaling mo? Kakayanin ko po, tita. Tara, pumasok na po tayo sa loob. Ayan si Nelia, Nardo. Tinutulungan tayo ng mga kamag-anak natin sa gastos dito sa ospital, kaya nananatiling buhay ang asawa mo. Nelia? Asawa ko? Diyos ko, bakit po ito nangyari sa kanya? Bakit? Nardo. Nelia, alam ko maraming beses ko na itong sinabi sa'yo, pero hindi ako magsasawang sabihin na mahal kita. At sobra akong nasasaktan ngayon na makita ka sa ganyang kalagayan. Ang buong akala ko, pagkatapos kong gumaling, mabubuo na uli ang pamilya natin. Pero bakit ganito? Bakit kailangan mong umalis kung kailan mabubuo na ang ating pamilya? Kung naririnig mo man ako, pakiusap, bumalik ka na. Kailangan kita. Kailangan ka ng mga anak natin. Huwag mo kaming iwan. Pakiusap, Nelia. Lumaban ka. Lumaban ka, pakiusap. Nelia, lumaban ka. Nardo, kanina ka pa nagpapahangin dito. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Sige po, tita. Alam kong sobra kang nagdadalamhati ngayon sa nangyari kay Nelia. Pero kailangan mong magpakatatag, Nardo. Tita, tapatin niyo nga po ako.
May pag-asa pa bang magkamalay si Nelia? Tatapatin na kita. Pero sabi sa akin ng doktor, malabo na raw na magkamalay pa si Nelia. Kaya lamang siya nananatili sa ospital dahil gusto namin. Ikaw ang magdesisyon para sa asawa mo. Anong desisyon ang gagawin ko? Nakasalalay sa iyo ang buhay ni Nelia. Kung mananatili pa ba siya sa ganoong sitwasyon kahit wala na siyang pag-asa para magkamalay o ang tuluyan na siyang palayain at hayaang makapagpahinga. Gusto niyong hayaan ko na lang ang asawa ko? Nardo, hindi habang panahon nasa ospital si Nelia. Bukod sa lumalaki na ang gastos ng mga kamag-anak natin, hindi ka ba naaawa sa kalagayan niya? Gusto na niyang magpahinga, Nardo. Alam kong masakit mawala ng minamahal. Pero kailangan mo nang tapusin ang kanyang paghihirap. Pero tita, parang hindi ko kaya. Kailangan mong magdesisyon, Nardo. Kung lubos ang pagmamahal mo sa iyong asawa, hahayaan mo na siya. Nardo, nandito na ang mga doktor at nurse. Ano na ang desisyon mo? Sandali lang po, tita. Kakausapin ko lang ang asawa ko. O sige. Lumapit ka na sa kanya at magpaalam. Nelia, hindi ko akalain na aabot ako sa ganito. Ang pagdesisyon na ng buhay mo. Ayoko mang gawin ito pero kailangan. Patawarin mo ako. Alam mong mahal kita. Hindi nagbago kailanman ang pagmamahal ko sa'yo. Oo, nagtatalo tayo. Pero bumabalik ako sa'yo. Nakita ko ang pagsisisi mo sa mga nangyari. Nelia, gusto ko nang wakasan ang paghihirap mo. Nauunawaan mo ba ako? Nelia, para na rin sa'yo itong gagawin kong desisyon. Pagkatapos ng lahat ng ito. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Sige po, Dok. Pwede niyo na pong tanggalin ang life support ni Nelia. Nardo, yung mga anak mo nasa loob na ng inupahan nating jeep. Halika na, umalis na tayo. Sandali lang po, Tita Meli. Mabuti na lang. Ipinalibing mo si Nelia sa katabing nicho ni Ramil. Para naman magkalapit at madalas silang magkita. Masakit pa rin, Tita. Noong namatay ang anak ko, halos magunaw na ang buong mundo ko. Pero mas masakit pa pala ang mawalan ng asawa. Nardo. Tita, bakit ganun? Bakit hinayaan ng Diyos na mawala sa akin ang dalawa sa pinakamamahal ko? Ito na lang ang iyong isipin. Hindi kanya pinabayaan. Tinutulungan kanyang gumaling. At higit sa lahat, nakabalik ang dalawa mong anak, Nardo. Siguro ay ito ang nakatakda sa buhay mo.
Pero tandaan mo, hindi habang buhay nasa ilalim ka. Bumangon ka. Magpakatatag. Matatapos at malalampasan niyo rin itong pagsubok na ito. Nariyan ang Panginoon. Sa totoo lang, ayoko nang bumalik dito sa mental institution. Kaso, kailangan. Kaunting panahon na lang ang titiisin mo. Masiguro lang ng mga espesyalista na magaling ka na. Makakalabas ka rin at makakasama mo ulit kami. Tita, aaminin ko pong masakit pa rin sa puso ko ang pagkawala ni Nelia. Pero naiisip ko palagi ang mga anak ko. Gusto kong makita ang paglaki nila. Sana ito na ang huling pagsubok ko sa buhay. Kailangan ako ng mga anak ko. Teka, nasaan ako? Ha? Ang liwanag ng paligid. Nardo, Nelia? Nelia? Ikaw ba yan? oo. Kasama ko rin ang anak nating si Ramil. Itay, Nelia? Ramil! Diyos ko po! Payakap sa mag-ina ko! namiss ko po kayo. Sandali lang. Ha? Patay na ba ako? Kaya nagpakita kayong dalawa sa akin? Matagal pa ang buhay mo, Nardo. Masasaksihan mo pa ang paglaki at pagkakaroon ng sariling pamilya ni na Junel at Lala. Nalulungkot kasi kami ng anak mo sa nakikita naming pagpapabaya mo sa iyong sarili. Opo, Itay. Nasasaktan po kami sa nasasaksihan namin. Nakikiusap kami ni Ramil sa'yo. Wag na wag mong pababayaan ang sarili mo. Dahil kapag may nangyaring masama sa'yo, paano na sina Junel at Lala? Magpakatatag po kayo, Itay. Huwag po kayong matakot dahil binabantayan po namin kayo. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Nelia! Nelia! Ramil! Sa paggising mo mamaya, simulan mo na ang pagbabago. Hindi ka namin pababayaan, Nardo. Pangako. Itay! Itay! Mga anak ko! Tita! Nardo! Sa wakas, tuluyan ka nang gumaling. Naku, salamat sa Panginoon. Ay, namiss ko kayo. At saka sabik na akong makauwi ng bahay. Ngayong magaling ka na, magagawa mo ng subaybayan ng mga anak mo. Ang una ko pong gagawin mag-iisip ako ng paraan para kumita. Oo, Kailangan ko ng paghandaan ng kinabukasan ni na Junel at Lala. tama yan. Huwag kang mag-alala. Maaasahan mo ko, Nardo. Handa kitang tulungan itaguyod ang mga anak mo. Itay, Kumain na ba kayo ni Lala? opo. Kayo po, hindi pa kayo kakain? Kumain na ako. Nga pala, kumusta na ang pag-aaral niyo ng kapatid mo? Ayos naman po, Itay. Matataas naman po yung mga grades namin ni Lala. Mabuti naman kung ganon. Oh, Junel, bakit hindi ka pa natutulog? Gabi na. May pasok ka pa bukas. Sige na anak, matulog ka na. I love you, Itay. Mahal din kita anak. Oh, bakit hindi ka pa matulog? Tita, napanaginipan ko uli si Nelia at Ramil noong gabi bago ako lumabas ng ospital.
Nagpakita sila sa panaginip ko para sabihin na kahit na nasa langit sila, hindi pa rin nila kami pababayaan ni na Junel at Lala. Tama po kayo, tita. Panahon na para bumangon at kalimutan ang nakaraan. Tama, Nardo. Salamat po, Tita Meli, sa mga kabutihang ginawa ninyo para sa akin at sa pamilya ko. Tatanawin ko po itong isang napakalaking utang na loob sa inyo. Mga apo! Halika na! Uuwi na tayo! Lola Meli! Oh, kumusta naman ang pag-aaral ninyo? Nahirapan ba kayo sa periodical test ninyo ngayon? Ako po, Lola. Hindi po nahirapan. Ang dali-dali po ng mga tanong. Sa akin naman po ang hihirap ng mga tanong. Hindi ka kasi nag-aral, Kuya Junel. Naku, sana pumasa kayo sa exams ninyo. Para naman matuwa sa inyo ang tatay ninyo, hindi ba? Uy, si Itay! Ayan na siya. Papalapit sa atin! Itay! Yun! Buti naman naabutan ko pa kayo. Ang aga ng uwi mo ah. Opo, nag-half day lang po ako sa work. Pumunta kasi ako ng bangko eh. Nag-apply po kasi ako ng business loan. Bangko? Bakit? Gusto ko kasing magnegosyo eh. Lumalaki na kasi yung mga anak ko at kailangan ko ma-secure ang kinabukasan nila. Teka. Ano naman ang balak mong itayong negosyo, Nardo? Yung dating negosyo ng mga magulang ko bago sila mamatay. Lugawan, mamihan, at lumihan. Naitago ko naman yung recipe nila kaya kampante ako na magiging successful ito. Tutulong kami, Itay! Naku! Binabati kita, Nardo. Maraming kumakain sa itinayo mong lugawan ah. Sa totoo lang po, tita, hindi ko inaasahan na ganito magiging patok ang Nelia and Ramil's lugaw, Mami at Lomi. Lucky charm natin si Nelia at Ramil. Naku, sigurado ako, tuwang-tuwa sila sa tagumpay mo, Nardo. Salamat din po, tita. Hindi magiging tagumpay ito kung wala ang tulong ninyo. Kaya ito yung naisip kong negosyo kasi napapaniginipan ko noon si Nelia at Ramil. Inaaya akong kumain ng lugaw, Mami at Lomi. Talaga? Siguro, pinahiwatig nila sa'yo na ito ang gawin mong negosyo. Oh, kita mo naman, hindi ba? Oh, tama lang ang ginawa mo. Awa ng Diyos naman po, tita. Naka-move on na po ako ng tuluyan. Halata naman na masaya ka na ngayon eh. Salamat sa Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan sa mga pagsubok na dumating sa buhay namin. Itay! Oh, mga anak! Buti naman at nandito na kayo. Itay! May regalo po kami sa inyo ni Kuya Junel. Heto po! Happy birthday po, Itay! Wow! Kalain mo, oh. Salamat sa regalo, mga anak. Celebrate muna tayo ng birthday mo, Itay! Huwag nating sayangin kung kailang marami tayong mga customer. At saka, matanda na ako para pabayaan ang kikitain pa natin. Mamaya, pagsara ng ating kainan, yun, saka tayo mag-celebrate ng birthday ko. Okay ba? Tay, tandaan niyo po, mahal na mahal namin kayo. Mga anak, payakap nga. Sana palagi tayong ganito. Basta't magtiwala at manalig lamang tayo sa Diyos. Ang saya-saya lang ni Nardo na ngayon ay fully recovered na dala ng mga nangyari. Nakiki-happy birthday rin sa iyo si Ramil at Nelia. Group hug na kayo ni Tita Meli, Junel at Lala. Happy birthday rin kami sa iyo, Nardo. And more success sa lugawan ninyo. Narito po ang ating mga nakasama sa paglikha ng kasaysayang ito. Ang ating mahuhusay na talent sa daigdig ng boses. Kaloy Kaling, Binosesan si Nardo, Ann P., Binosesan si Lala at Nelia. Owen Kaling, Binosesan si Meli at Dana. Ivan Uy, Binosesan si Ramil, Junel at ang Chief of Police.
Hindi mabubuo ang produksyon kung wala ang writer na si Chris Senga, ang direktor na si Lucy Quinto, ang inyong lingkod, ang technician at editor na si Federico Fabian, ang mixer at naglapat ng musika, Reggie Fabian, coordinator na si Christy Interno, at ang project manager na si Action Man. Sila po ang pinagsama-sama ang mga talino upang makabuo tayo ng isang magandang produksyon. Hanggang sa susunod po, mga minamahal kong tagapakinig, pansamantala ay magpapaalam muna ako sa inyo. Promise po, maghahanda ako ng isa pang natatanging kasaysayan dito sa Dula ng Buhay. Ito pa rin po ako, ang inyong Tita Lucy.